this before, but my rule was if I went back, I'd like to be invited back. Mhm. And I Loko ka have kasi a lot of dati heat, eh. right? Yeah. Who I you mean, trying to get fair invited? naman, di ba? Probably my best bet is the WWE. No, I mean, I'd be a real heel there. we get invited. Oh, yeah, you would. Loko to si Dominic, Gagi. Dude, especially if you show up with the hat. Oh no, Oh, man. stop, Dom, stop. That's Oh, too far. shit. That's actually too far. I'm just as a heel, Loko to si Dominic, As a heel. But Gagi. So pag-usapan natin tong issue ni Logan Paul sa Japan at kung ano yung pinag-uusapan nila ni Dominic Mysterio dito sa Impulsive Podcast. Okay, for context, noong December 31, 2017, nag-release ng Japan vlog itong si Logan Paul na kung saan meron doon sensitive context na dapat hindi niya pinakita sa video. Trigger warning nga pala guys, medyo sensitive topic tayo dito ngayon sa video na to. Kaya kung hindi mo kaya, scroll up ka na. Bumisita siya around Mount Fuji. Tapos doon sa Mount Fuji na yun, merong tinatawag na Aokigahara Forest or also known as the S Forest. Kaya siya tinawag na S Forest kasi nga within its name naman, sadly merong mga taong binabawian ng buhay doon because of their own personal mental health issues. Hindi na natin masyado pag-uusapan. Feel ko wala ako sa posisyon para mag-deep dive pa doon sa context na yun. At dahil dito sa vlog ni Logan Paul na to, naka-receive siya ng maraming backlash, mga netizens, mga celebrities, sa mga nakatira sa Japan. Kasi nga naman, very insensitive si Logan Paul that time. Sana hindi na lang niya pinost, sana hindi niya pinagtawanan yung tao na yun. Based dito sa article ng The Washington Post, in 2015, the S rate in Japan was 15.4 per 100,000 people according to the data from the World Health Organization. So meaning, marami talagang nag-ES sa country ng Japan. At dahil sa pagiging insensitive ni Logan Paul, marami talaga na-dismaya na tao. Actually, nakakasira ng karir itong ginawa niya. So bakit ko nga ba binabalikan itong issue ni Logan Paul? Gusto lang akong sabihin sa mga aspiring content creators dyan and sa mga existing content creators natin dito sa Pilipinas na always be mindful sa kung ano ipopost natin, sa kung anong gagawin nating content. Medyo gaspang na to, pero totoo nga na have to think before you click. Oo, given na tao lang nagkakamali. Ang mali lang is hindi ka nagbago sa pagkakamali mo. I think ito naman si Logan Paul tuto na sa kanyang issue noon. I think nasa peak siya ng karir niya ngayon as a wrestler, YouTuber, and sa pagiging businessman. And yeah, I believe Logan Paul redeemed himself bilang isang tao at mukha naman natuto na siya sa pagkakamali niya back then. This is sad reality na kailangan niya pang dumaan dito sa pagkakamali na to para lang magkaroon ng character development. Ganun talaga sa buhay. Minsan kailangan mo maramdaman yung pinakamalalang experience sa buhay mo bago ka maging better version of yourself. Wag lang tayo basta post lang ng post. Dapat pinag-iisipan din natin yan. Dapat maging responsible tayo sa kung namang content. Dahil di natin alam baka sa isang pagkakamali mo masira na ang lahat. May masaktan ka na unintentionally. Pero yeah, I think nagbago na si Logan Paul. He redeemed himself. Kaya yun, wag na lang kayo gagaya sa pagkakamali niya. So yun lang guys. Peace, let's go. Loko pa rin talaga tong si Dominic Mysterio.